Finally, we will head to the final lecture sa ating Baptist Communion Controversy. And of course, interested kayo kung ano naging ending ng mga debates, kung ang position ba ng uh, particular Baptist na karamihan ay restricted communion is biblical or nagtagumpay ba ito? Well, we will find out hopefully dito sa part 3 ng the Baptist Communion Controversy. Si Robert Hall Jr. and Joseph Kinghorn ang mga leading men natin ng 1800s. Well, bukas ay di lang birthday ni Brother Jose. Magboboto tayo ng mga kandidato natin mula sa councilor hanggang pataas, hanggang senators. Ang issue dito, of course, dahil hati-hati ang mga opinion natin pagdating sa kung sino ang mainam na mamuno sa atin. At times, most of the time, we are driven by personalities, ganyan ng Filipino electorate. On the other hand, may mga iba, of course, by principles. Kung mapapansin ninyo, nag-a-align ba ito sa kanilang mga pinaglalabang mga advokasya. And of course, at the end of the day, ang Vox Populi Vox Dei, it meant that kung sino yung majority na maboboto ng mga Pilipino, yun ang mamumuno sa atin. Pagdating sa eleksyon ay kaya natin na i-take yan na may kanya-kanya tayong opinion kung sino nga ba ang dapat nating iboto at ina-allow natin yon. Pero pagdating sa mga bagay patungkol sa salita ng Diyos, lalo na ang mga issue sa pagsamba ng Panginoon, sa Panginoon, ito ba ay kasama doon sa mga sasabihin nating disagreements or mga opinion lamang? Well, alam natin, pagdating sa Scripture, even pastors, even church leaders cannot legislate on things that are clearly written sa Scripture. Ito ang himutok at yung pinaglalaban ng maraming mga particular Baptists for 300 years, mula nung 1600s, 1700s, umabot ng 1800s. At tinitingnan natin ano ba yung mga posisyon ng maraming mga Baptist noon para magkaroon tayo ng mas magandang kaalaman kung ano yung magiging position natin. Maging informed ang mga consciences natin pagdating ba sa Lord's Supper, because we always do this now every Lord's Day. Maya't maya may mga bibisita sa ating fellow Christians. At times, yung mga Christians na ito ay mga, most of the time, ay mga believer, baptized as believers. Yung iba naman ay mga unbaptized, at least sa terms ng mga sa terminology ng mga Baptists. Are we allowing them to participate sa ating communion, Lord's table? Hindi kaya masyadong napaka-superior ng spirit natin at discriminating kapag hindi natin sila inalaw? At kapag inalaw naman natin sila, hindi ba kaya ang ibig sabihin nito parang kinokondone natin, minimize natin ang error ng pedo baptism? Yan ang gusto natin na makita. Just being humble lamang sa mga pagtuturo ng mga taong ito for 300 years, it should always give us that kind of reflection and contemplation. Kung 300 years pinagawayan ito ng mga Baptist, pinagtanggol ito ng maraming mga tao, then therefore we are invited to delve into these matters, but of course with respect. But at the same time, we should not shy away from promoting our views. So tingnan natin sa ating pag-aaral ngayon sa Matthew 28:18-20. Alam natin, this is the Great Commission. Every time we think of evangelism, expanding the church, it's always itong passage na ito ang isa sa mga naisip natin. Sabi sa verse 18-20, "And Jesus came and said to them, All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age." Ang passage na ito ay very important sa mga particular Baptists because specifically binanggit yung baptizing and then teaching all those things na sinabi ni Kristo. Therefore, mayroong special place ang baptism pagdating sa Christian life at pagdating sa church.
all those things na kinumand. So all things that were commanded by the Lord dapat i-observe. But of course, sa pagtuturo, paghayo, to make disciples ay nandoon ang pagbabaptize sa kanila. This is the first sacrament na tinuro ng Panginoon. And the second sacrament is the Lord's Supper. For me, sa dalawang sacraments na yon, the baptism, Lord's Supper, dahil dalawa lamang, I cannot avoid the understanding or the thought na itong dalawa na to ay connected. But of course, that is not always the view of many. Kapag ang open communion ang position mo, that you allow Pedobaptists na mag-participate sa Lord's Supper, usually ang laging argument, hindi sila connected. Lagi dinidistance ito. Walang relasyon ang dalawang ito. So if we will just point this, parang ang mangyayari is that baptism is a separate thing and then the Lord's Supper is a separate thing. But if you believe na itong dalawa ay connected, ang magiging ending most likely ng position mo is that you will restrict communion to those who are properly baptized as believers. So 300 years yan. 1600s, di ba, si John Bunyan at si John Bunyan and then si William Kiffin. So sila yung 1600s. Pagdating ng 1700s, yung restricted communion, still the majority position among particular Baptists, but in 1750s, si Daniel Turner at yung si John Collett Ryland, they wrote anonymously as Candidus and Pacificus. So si Daniel Turner, Candidus, Candid, Pacificus, si J.C. Ryland, parang ang sinasabi na, let us be candid, let us be cool, let us be tranquil, wag tayong masyadong strict pagdating dito because they favored admitting non-immersed person to the Lord's table. Ang sumagot sa kanila ay si Abraham Booth. Si Abraham Booth, he wrote an apology for the Baptists in 1778 asserting that immersed believers only to the Lord's table is the consistent view for being a Baptist. So, nakikita nyo, medyo nagpo-progress ang argumentation nila. Si William Kiffin, sinabi niya na ang unbaptized person ay hindi dapat mabigyan ng access sa communion sa mga Baptist churches because it is not consistent pagdating dito. Ito naman, pagdating sa pagiging Baptist. So, mas lumalalim, mas nagkakaroon ng articulation ng mga position nila. Kaya we said last week na if you are inclining doon sa position ng strict or restricted communion, ang argument lang naman dyan na golden is, I think, the consistent Baptist theology and practice. At least, consistent ka because you believe as Baptists na ang baptism ay immersion lang. If it is not immersion, ang karamihang ginagawa ng mga Presbyterians, ng mga Pedobaptists ay sprinkling at ang binabaptize nila kapag anak nila yan, hindi pa yung nagpo-profess ng pananampalataya, binabaptize na yan. Di ba pag sa atin, ina-assume mo na ang tao na yan ay unbeliever until mag-profess siya. Tama? Pag nag-profess siya at nabaptize, doon mo siya ituturing bilang Christian, di ba? Sa Pedobaptism, baligtad. Para sa kanila, bata yan, he is presumed regenerate until proven otherwise. Sa Baptist, we are presuming our children to be unregenerate until proven otherwise by their profession of faith. Sa kanila, they are proven regenerate, assumed regenerate, until proven otherwise. So, ang anak nila, kailangan nilang i-denounce ang pananampalataya, kailangan nila mag-backslide, umalis sa church, mag-apostatize, para i-consider nila, hindi ito mananampalataya. But for them, ina-assume na regenerate, karamihan, ganon.
Pero, alam natin, the mere fact ngayon na very unpopular ang position ng restricted communion or yung strict communion, very unpopular siya ngayon, hindi siya yung majority. Nung 1600s, 1700s, ito yung majority position among particular Baptists. But even today, among particular Baptists, among Reformed Baptists, marami ang naniniwala sa open communion. But there is a coming back. May comeback ngayon ng restricted communion. And I think dahil ito sa pagkakaroon ngayon ng access sa mga materials and history ng mga particular Baptists ng 1600s, 1700s. Remember, yung mga salita at mga documents nila mismo sa mga church meetings nila, yung mga covenant meetings na ginagawa natin yan, may record ng mga churches ng 1600s, Petty France Church, mga iba pa. Ang nakahukay ngayon dyan, talagang gumawa sila ng mga publications, sila Jim and Sam Renihan at mga iba pang mga kasamahan sa Reformed Baptist Movement. So nagkakaroon ngayon ng interest, ano yung position ng mga Reformed Baptists noon or yung mga particular Baptists noon. Because nakafocus ang ating pag-aaral sa Reformation noong 1950s, ito yung problema, napupunta ka sa mga history para maintindihan ninyo. Noong 1950s, si A.W. Pink at si Martin Lloyd-Jones, sila yung naging primary means of the resurgence of Calvinism. Before 1950s, hindi pa popular ang Calvinism, di ba? Yung mga Princeton theologians, 1920s, sila Benjamin Warfield, they are famous, but napaka-minority nila. But 1950s, nagkaroon ng resurgence because of the publication of the Puritan books. So 1950s lang ito, yung resurgence ng Calvinism. What I'm telling you is that ang focus ng studies ay karamihan from the Reformers at Puritans. Wala pang gaanong focus at mas maraming understanding at pag-aaral ng 1700s at ng mga particular Baptists. In fact, ang 1689 Baptist Confession is, di ba, pinagtatawanan ng iba yan na parang plagiarism, parang dinosaur ang Westminster, tapos Barney yung 1689 kasi parang kinopya lang. Ganun ang pananaw nila. But ang pinaka-issue dito is that ang mga Baptists, ngayon tayo nagkakaroon ng interest, kaya nagkakaroon ito ng comeback sa mga Baptist churches. Kaya nga kung mapapansin nyo, dumadami na ngayon ang nagwi-weekly communion. Marami na rin ngayon ang nagkaka-interest kung anong position ng mga 1689 framers pagdating sa covenant theology. And I hope you'll join us as we try to study more of this matter. So ito yung tinitingnan ko lang ngayon. Consistent Baptist theology and practice, ito ba ay nararapat pagdating sa issue ng restricted communion. Pero nung 1800s, eto na, nagsimula ng mawalan ng interest or humina ang position ng restricted communion. So 1600s, 1700s sila yung nananalo, 1800s mananalo ang open communion. And I think may kinalaman dito, di ba, yung 1800s hanggang ngayon na pagkakaroon ng distaste sa doctrine at yung marami pang mga bagay, mas na-emphasize ang unity and love ngayon mula ng 1800s. Kaya tinawag ito nung 1800s the most obnoxious of their principles. So, ang mga Baptist, di ba, pinapersecute sila. Pero ang may tinawag silang the most obnoxious of their principles. I'm sorry, tumatawag si Lazada. So, in the 1800s, disaffection with restricted communion began to spread. Nagsisimula na. Remember, ang Baptist Missionary Society ni Andrew Fuller, 1792 natatag yan. By 1793, na commission itong si William Carey sa Serampore, India. So, doon sa India. Therefore, pagdating na ng 1800s, tingnan nyo yung kapit ng open communion, si Andrew Fuller, he began now to write to a certain missionary, William Ward,
na nagsasabi ang baptism daw is dispensable. Could you imagine a missionary Baptist telling and teaching dispensable ang baptism? Hindi siya ganon kahalaga. So si Andrew Fuller, being one of the main 5 men doon sa Baptist Missionary Society at number 1 supporter ng mga missionaries na ito, siya pa yung pumupunta. Tinawag siyang the Elephant of Kittering. Yung lugar nila, talagang he is really a massive theologian at number 1 supporter ng mga missionaries. Pero nagsulat siya at sabi niya doon sa Thoughts on Open Communion, sa letter niya kay Reverend William Ward, but it appears to me very unsafe to argue from abrogated Jewish rites to the New Testament ordinances, especially as the one opposed to the other. Napansin niyo ang argument nila? Ang laging argument ng mga restricted communionists ay yung issue ng New Testament ordinance. In other words, nandun yung issue ng New Testament worship, New Testament prescriptions, positive laws of the New Testament. So the Baptist Missionary Society faced the reality in mission. Siguro ramdam nila ng mga missionaries sa India, kung hindi kami makikipag-unite sa mga Pedo Baptist pag nag-worship, magkakaroon ng additional barrier at magkakaroon kami ng wedge. So, hindi kami magkakasundo. So, ang tanong, would strict Baptist reject Whitfield or Jonathan Edwards if they sought to attend a Baptist communion? These are the firepower at mga celebrity preachers nung 1700s. Kaya mo bang i-reject si Whitfield? Di ba ganyan naman ang argument ngayon? Darating si John Calvin, hindi mo siya pag-communion, tapos tiniklaim mo na Calvinist ka. That's always the argument. So, sabi ni William Carey sa An Inquiry to the Obligations of Christians to Use Means for the Conversion of the Heathen, sinabi niya, I wish with all my heart that everyone who loves our Lord Jesus Christ in sincerity would in some way or other engage in it, in mission. But in the present divided state of Christendom, it would be more likely for good to be done by each denomination engaging separately in the works than if they were able to embark in it conjointly. Ang ibig sabihin niya dito, kung ako lang ang tatanungin niyo, sabi ni Kerr, gusto ko magtulong-tulong tayo, Pedo Baptist. Pero dahil nga sa situation na ito, mas mainam, magpadala na lang tayo ng missionary, let's work separately na lang, mas magiging payapa as denomination kaysa yung magtatry natin na magtutulungan tayo na conjointly magkakaroon lang ng mga problema. Mga kapatid, last week ito yung ina-argue ko. Sa mga panahon ng Reformation natin, maganda yung na-emphasize yung gospel. But being a former fundamentalist, I have always seen yung weakness na lagi nating i-emphasize yung gospel as if the gospel is already an enough triage sa atin. The gospel is the boundary of Christianity. In other words, paglabas mo ng gospel, hindi na Christian yan. But the gospel is not enough to determine fellowship. In other words, kung ano yung magiging uri ng fellowship nyo, you need more than the gospel. Pagdating sa Christianity, gospel is enough. Pagdating sa justification. Pero pagdating sa uri ng unity ng church, you need more than the gospel. For example, hindi porke naniniwala ka sa gospel, pwede ka na maging member ng Scripture Alone Baptist Church. Kailangan i-reject mo ang pedo baptism. Yun yung sinasabi natin. The gospel is not enough when it comes to certain forms of alliances or certain forms of ministry. Pagdating sa local church, hindi pwedeng magsama ang Pedo Baptist at Baptist, magtatayo, magpa-plant ng church, mag-aaway sila. Kasi ang issue, may pananaw ito na pwedeng maging member ang mga hindi Kristiyano. Di baptize. Tayo, hindi tayo naniniwalang pwedeng maging member ang taong hindi baptize, ang hindi Kristiyano. Ito naniniwala, eldership rule, plurality of eldership with the synod sa taas. Ito naman Baptist naniniwala sa congregational consent or power.
So hindi pwedeng magsama ito when it comes to this. Pagdating sa conferences, pwede sila magsama. Pagdating sa mga counseling at mga iba pang mga bagay, soteriology, eschatology, pagdating sa maraming mga bagay, pwede sila magsama. Pero ang sinasabi natin dito, when it comes to ecclesiology, we have to admit meron tayong i-implement na barrier. At ito yung nakita mismo ni William Carey. No wonder, nung si Adoniram Judson, papunta siya ng India at siya ay isang congregationalist, Pedo-Baptist. Habang nasa biyahe siya doon sa dagat, alam niya makakausap niya si William Carey, a staunch Baptist Calvinist. Ang pareho nila ay soteriology Calvinists. Pero doon sa dagat, nag-aral si Adoniram Judson para madebate niya si William Carey. At alam niyo, nung nangyari, ang nangyari is that nung nasa dagat siya, bago siya nakarating sa India, na-persuade siya sa Baptist position. Nireject niya yung Pedo-Baptist position. And that is a great challenge sa kanya. Ang ibig sabihin nun, itatapon niya yung mga supporters niya at yung mga Pedo-Baptist na doon sa Amerika nung siya ay pupunta doon. Kaya nga, di ba, pumunta na siya doon sa Burma. Nung nalipat siya doon, he was really a Baptist preacher. So, nakikita natin itong mga bagay na ito na talagang dagok ito sa ganitong bagay. But you see, this is the providence at yung katotohanan na sinasabi natin. Kaya naman, the rigid stance of particular Baptists, especially noon, kakaunti na nga lang kayo, ang arte-arte nyo pa, perceived to be the most obnoxious of their principles. Kaya, the Baptists, they believe, yung marami, itong mga Baptist na ito, masyado silang maarte, parang nagsisira sila ng testimony at ng unity ng church. Pero si I.V. Mee, isang Baptist historian ng 1800s, he remained defiant and asserted na sabi niya, mali kayo, ang restricted communion is actually not harmful. Instead, pinresent niya ang restricted communion as beneficial to the denomination. Tignan niyo, sabi ni Joseph I.B. Mee, A History of the English Baptist, using the third person, no, yung author, kinukwento niya. The author, sabi niya dito, does not hesitate in giving it as his opinion that the violation of this principle has been the chief cause that the Baptists have not been a more numerous and in the popular estimation, a more honorable body of Protestant dissenters. At every period of their history, many of the principal families for wealth and respectability among them have manifested tergiversation by occasionally uniting at the Lord's table with Pedo-Baptists or have altogether left the denomination by uniting in fellowship with the independent churches. Ang point niya dito, sabi niya, tayo mga Baptist, kaya nga hindi tayo nagiging strong at hindi tayo nagiging kapanipaniwala kasi nagpakilala tayo as dissenters, umalis tayo. Pag nag-alis na, sumasama na lang tayo sa mga independents at sa mga Pedo-Baptists. Kaya hindi tayo nagiging malakas. Kasi nga, gusto natin silang makasama, pati sa communion, gusto natin silang pinipilit natin. Yun yung sinasabi ni Joseph I.V. Mee. Parang hindi natin kayang tanggapin na ito yung dapat nating harapin. Kaya hindi tayo nagiging honorable body of Protestant dissenters sa mata nila. Di ba last week, binanggit ko sa inyo si John Tom na isang Anglican, pero na-persuade siya sa Baptist position, ni-reject niya yung Pedo-Baptism, pero hindi siya umalis sa Anglicanism. So, tingin sa kanya, ba't ganito mga to? Di ka naniniwala sa Pedo-Baptism, Baptist ka na, pero ayaw mong umalis. Kasi nga, unpopular ang maging Baptist. Wala kang support mula sa King's Treasury. Kapag sa church ka ng Anglican, ikaw ay supported well ng para ka nasa funded ng government, ganon. Tapos kapag Baptist ka, ay persecuted ka, napakaliit ninyo, wala kayong sariling funding, di ba? Kaya nga, kung mapansin ninyo mga kapatid, ang sikat na religion bukas ay sino? Ang Iglesia ni Cristo. Kasi block voting. Because that is the very power of what we call centralized government. The autonomy of the local church ng mga Baptist, it effectively forced us
na hindi tayo magkakaroon ng ganong uri ng influence at ng power because we believe walang pastor or bishop na mas mataas kaysa sa ibang bishop. Walang co-control sa ibang mga local churches except by their own. Ganito ka-precious yung ating theology as Baptists. In fact, ang mga Baptists ang nagpasimuno ng Christian liberty pagdating sa issue ng voting na walang state church sa United States. Nung time na hindi pa maisip ng mga bansa na walang official religion, ang Amerika ang naging isang bansa na walang official religion. Siya yung kauna-unahan. And because of the influence of Baptists principles, na we cannot dictate upon the conscience of any Christian, especially on religion and even sa politics. So, as an oppositionist to the restricted communion arose, and that is of course itong si Robert Hall Jr. Siya ang umaway sa restricted communion. So, kagulat-gulat ito kasi anak ito ng isang particular Baptist noong 1700s, si Robert Hall. Very strong particular Baptist siya. Pero yung anak niya, si Junior, nag-iba ng pananaw. He shifted actually from being a Calvinist to become an Arminian at napakagaling niya magsulat at he vehemently opposed restricted communion at napaka-skilled niya dito na nakapagsulat siya ng 6 volumes of work, including in 1816 on terms of communion with a particular view of the case of the Baptists and Pedobaptists. Pakinggan niyo, sabi niya, the writer is persuaded that a departure from this principle that of open communion in the determination to which he belongs has been extremely, look at the words, no? Ano siya dito, no? Very sharp siyang magsalita. Kapanipaniwala siyang magsalita, very persuasive ang taong ito. Sabi niya, has been extremely injurious, not only to the credit and prosperity of that particular body, which is a very subordinate consideration, but to the general interests of truth, and that but for the obstruction arising from that quarter, the views they entertain of one of the sacraments would have obtained a more extensive prevalence. So, ang sinasabi niya dito, injurious, nakakasama itong position ng mga Baptist, ng mga restricted communionists. For Hall, restricted communist stance of secluding themselves from other Christians raised up invincible barriers to the growth of their teaching. So sinabi niya, kaya nga hindi kayo dumadami, lumalago. Kasi gusto nyo kayo-kayo lang, nire-restrict nyo yung mga Pedobaptist na pumupunta sa church ninyo, siniseclude nyo. Paano makikilala yung position ninyo? Now, sinasabi ko ito, pinipresent ko sa inyo to para ipakita ko sa inyo paano mag-argue ang mga open communionists laban sa argument ng restricted communion. Ano mapapansin ninyo? Ako napapansin ko sa kanila, ang inaatake lagi yung Christian unity. Yung issue na wala silang pagmamahal. Madalang mo makitang mag-argue sila doon sa argument na papatunayan ang restricted communion hindi prescribed sa New Testament. At kung atakihin man nila yon, makikita nyo kung napaka-strong ng kanilang argument or flimsy ang kanilang argumentation. Si Peter Naylor, sa kanyang Calvinism, Communion, and the Baptists, he said, when we descend to studying the small print of Hall's extended thesis, we can easily find ourselves in some difficulty. His relentless flow of the language tends to overawe the reader, who cannot be other than impressed, although a cynic might wonder if Hall was more afflicted with verbosity than an accurate exegete. So in other words, magaling siyang magsalita, maboka siya, pero pagdating sa exegesis, sabi ni Peter Naylor, nagkukulang itong si Robert Hall. Paano siya nagkukulang? Tingnan natin yung arguments niya so strict communion, against strict communion. Ang major attack ni Robert Hall Jr. was upon the condition, tingnan nyo, condition to communion is equal to condition to salvation. Okay? So, kung ikaw ay saved, dapat pwede kang magkaroon ng communion. That's it.
Condition to communion is equal to condition to salvation. Sabi ni Robert Hall Jr., no man or set of men are entitled to prescribe as an indispensable condition for communion what the New Testament has not enjoined as a condition of salvation. So, kung walang sinabi ang New Testament, bakit mo pipigilan ang mga ito na condition siya sa salvation? Kung hindi siya condition sa salvation, hindi siya condition sa communion. So, number one argument na, the church, kahit marami pang mga denomination, is still one. So therefore, hindi niya i-renounce dapat ang fellowship ng Pedobaptists on account of error not allowed to be fundamental. So again, ang pananaw ni Robert Hall Jr., ina-assume niya na ang baptism and the Lord's Supper issue, they are not fundamental issues. So ito yung argument palagi ng mga open communionists like si John Bunyan. Ang Lord's Supper, ang baptism, they are just private opinions. Hindi sila ganun kahalaga kahit na hindi ka magpabaptize. Hindi siya magiging malaking issue. But look at this. Since Baptists believe that Pedobaptists share in every other spiritual privilege, it is surprising that they are barred from the Lord's table. Di ba, naniniwala naman tayo, lahat ng spiritual privileges kasama natin ng mga Pedobaptists. If they access sa throne of God, prayer, and the indwelling of the Spirit, lahat ng mga yon, we have access. Pero bakit pinipigilan natin ang sila makapasok sa Lord's Supper? Well, sa atin ngayon, madali lang sagutin yun. Local church kasi to, hindi naman issue ng spiritual life natin. Ang local church is defined, yung locality na binigyan ng Lord ng power, yung identity ng local church na mag-implement ng mga bagay na ito na sa paniniwala nila, according sa principles nila. So, I don't think nagkakamali ang mga Baptists when they try to become consistent sa paniniwala nila na kailangan para maging baptized ka ay kailangan ilubog ka. Pag hindi ginawa yung paglubog, hindi ka tunay na baptized. Sabi ni Hall ulit, the right which of all others is most adapted to cement mutual attachment should be fixed upon as the line of demarcation, the impassable barrier to separate and disjoin the followers of Christ. Kaya sabi ko sa inyo, maraming napapersuade sa kanya because napakagaling niyang magsalita. At tingnan niyo yung gamit niya. Ang mga restrict communionists, they separate, they disjoin, nagkakaroon sila ng line of demarcation. So therefore, Hall considered the division on communion a tragedy which he called a mark of discrimination. So, may discrimination pala no sa mga particular Baptists. Tapos a badge of criterion of a party. So parang ito yung parang division o pagkahati-hati no sa isang iglesia na ayaw nating mangyari, pero ito daw ang ginagawa ng mga particular Baptists. Number 2, position. Marami pa siyang position but we'll just give you gist. So again, ang argument niya ng una is issue of unity, issue of love, issue of nagiging mean ang mga Baptist. Ikalawang argument niya, you may be surprised, ng position niya is that the apostles may have been unbaptized after all. Now, sa inyong pananaw, have you ever thought about this, na mga apostles, sinabi ng Panginoon sa Great Commission, baptizing them in the name of the Father, pero sila pala hindi sila baptized. Remember, Robert Hall Jr. is a Baptist. So, naniniwala siya, mali ang Pedobaptist. So, hindi niya pwedeng escape ito. Kailangan niyang aminin na tama ang baptism ng believer. So, para ma-connect ngayon na hindi siya gaanong kailangan, naghanap siya ngayon, syempre ng argument na, mga apostles, hindi naman pala sila baptized. Totoo kaya na hindi baptized ang mga apostles? So, Robert Hall believed that John the Baptist's baptism was different from that of the apostles because it was not accompanied with the gift of the Spirit. So, di ba si John the Baptist, inaccept yung baptism niya. Pero, iba pa rin yung baptism daw ng mga apostles.
Kasi kapag sinabi niyang accepted ang baptism ng mga ng John the Baptist, so therefore, parang sinasabi nun, tama yung argument na kailangan tanggapin na sila kagad, napakahalaga ng baptism. Pero ang ginawa niya, nagkaroon siya ng division. Ang baptism ni John the Baptist ay iba sa baptism ng New Testament. So kasi dahil yung economies, di ba, papalapit pa lang yung Christ event. So therefore, si John the Baptist, walang gift of the Spirit. So ang baptism sa New Testament ay iba. So kailangan magpabaptize ka. So kung hindi ka nagpabaptize, ang mga apostles hindi naman nagpabaptize. So therefore, kung hindi nagpabaptize ang mga apostles, hindi rin dapat, hindi ganun kailangan, di ba? So sabi niya, my deliberate opinion is that in the Christian sense of the term, they were not baptized at all. Ang mga apostles. It is difficult to suppose they submitted to that right after our Savior's resurrection, and previous to it, it has been sufficiently proved that it was not in force. Mga kapatid, gusto ko lang kayong bigyan ng gist, no? Walang mga theologians ngayon na naniniwala na ang mga apostles hindi sila na-baptize. Okay? Nag-preach sila ng baptism na hindi sila mismo nagpabaptize. The Lord Jesus Himself was baptized. Hindi siya nagbaptize, pero hindi na kailangang i-report pa na sila ay binaptize. But we can assume, and it's very clear, na ang baptism ay very important sa kanila. At si John the Baptist mismo ay nagbabaptize. And there was this baptism sa kanila. Okay? So, very flimsy yung argument na yun actually. Self-defeating path ito for whole because paano kung sabihin ng isang restricted communionist na sabi niya, paano kung ipakita ko sa iyo na ang baptism ni John at yung baptism ng mga apostles ay accepted, then therefore, defensible ang restricted communion. Bakit? Pag sinabi mo kasi ang baptism ni John, di ba binaptize ni John. Pagdating ng namatay si Christ, let me ask you, yung binaptize ba ni John, babaptize ba uli? Yan ba kayo nakitang ganon? Binaptize ba nila uli? Nagkaroon ba ng rebaptism? Hindi. Which means, kung accepted ngayon ang baptism ni John, ano sabi ni John? Sabi ni Jesus, all righteousness must be fulfilled. In other words, important ang baptism ni John. Ang baptism ay very important. Hindi siya totoo na sinasabi nila, katulad ni Hall, na okay lang kahit mawala ang baptism na yan. So, ang gustong gawin ni Hall dito, alisin yung baptism sa connection sa Lord's Supper. So, if the apostles were not baptized, di ba dapat wag na tayo mag-preach din ng baptism as a necessity. Kailangan, okay lang na hindi siya mabaptize, gawin natin siya member. Look at this, yung argument pagdating sa doctrinal, ito yung sinasabi ko, meron silang argument sa doctrinal, pero as far as I know, as far as I see it, ito, very flimsy, at least dito. So, conclusion, baptism and the Lord's table are not connected necessarily, but according to Hall, they are independently obligatory. So, sabi niya, hindi necessity, pero sabi ni Peter Naylor, parang nag-backtrack at parang nag-flip siya, na biglang binanggit niya ngayon, obligatory, independently ang dalawa. So, medyo inconsistent. Were they to be inseparably connected, the New Testament would say so. The communion has no retrospective reference to baptism, nor is baptism an anticipation of communion. Strict Baptist practice amounts then to a punishment for the involuntary neglect of one ordinance. So sabi ni Robert Hall Jr., ang ginagawa daw ng mga strict Baptist, parang pinapunish nyo yung mga pedo-Baptist, yung mga hindi na kasama ninyong Baptist. Parang ganun ang tingin niya. So, let me just have some thoughts. Number one, Hall's wit had been a strong convincing force to the side of open communion. Maraming na-persuade sa kanya, but the charge on disunity and lack of love always headlined the attack on restricted communion. This is true. Ito yung lagi na nag-headline. Laging ina-argue si John Bunyan,
si Ryland, si Dane Turner, silang lahat, pati itong si Robert Hall Jr., ito yung laging number 1. Dinidivide nyo yung church. Hindi tama yung ginagawa nyo. But his arguments on the apostles not being baptized shows that when exegesis is the foundation of the open communionists' arguments, inconsistency appears. So ang exegesis niya na ginamitan is ang mga apostles daw hindi baptized. We all know this is flimsy. This is something na hindi mag-hold ng water. The disciples were baptized. How could they not be baptized? So imagine niyo yung ganon. So ang point dito is that necessity ang baptism mula kay John the Baptist, lalo na nung nag-Great Commission. At yung mga apostles, they ought to do that. Hindi natin pwedeng gawin ang bagay na yon. Okay? So, at least dito, ina-argue natin, very important ang baptism. Necessity siya, hindi siya opinion, hindi siya something lamang. Okay? At naniniwala siya na ito ang tamang position. Now, punta tayo kay Joseph Kinghorn. Si Joseph Kinghorn versus open communion. Si Joseph Kinghorn, anak siya ng isang minister, at noong 1816, siya yung sumagot. Hindi niya mapigilan ang sarili niya kay Robert Hall Jr. Siya ay leading Hebraist of his day. In other words, siya ay sobrang sikat, napakatalino, napakagaling. At ang ginawa niya, he sought to promote the interests of particular Baptist mission. Pero ang ginawa niya na nagpasikat at nag-attach sa kanyang name. Sabi nga nila, dapat mas makikilala ito sa pagiging magaling niya sa Hebrew language. But what happened was, mas na-attach siya sa issue ng communion controversy. So, nirebat niya, sa rebuttal niya is, nasan yan? So, ang rebuttal ni Joseph Kinghorn is that baptism, a term of communion as the Lord's table. Diba, napaka-explicit na. Ang baptism, term of communion siya. Diba, ito yung nire-reject nila. Term of communion lang daw is Lord's Supper. Pero ang baptism, hindi. So ngayon, term of communion ito, sabi niya. At alam niyo, mga kapatid, itong baptism, a term of communion as the Lord's table, it is considered to be the last literary opponent of open communion. In other words, after nito, wala na magsusulat about dito kasi magiging popular na masyado yung open communion. Okay? So, doon sa baptism, a term of communion, the whole controversy now before us hinges on the questions whether we ought to obey the directed law of the Lord and the explanation given of it in the conduct of the apostles, or whether we are justified in being guided by inferences which, as I have endeavored to show in the following pages, are not correctly drawn from New Testament premises. So, ano nga ba ang position? Tingnan natin. Ang main thesis niya, whether persons who are acknowledged to be unbaptized ought to come to the Lord's table. Now, it's the same with William Kiffin. It's the same with Abram Booth of the 1700s. Ano ang dapat na isagot dito? 2 answers lang, mabilis. Number 1, para kay Kinghorn, zeal for evangelical unity has led very excellent men to neglect the positive commands of the Lord. Again, ano yung sinabi ko sa inyo? Ang argument ng mga communionists, strict communionists, is this. Meron bang explicit positive command ng Panginoong Yesus? At kung may explicit positive command siya, pwede ba na uunahin ko yung kaysa yung iisipin ko na ma-offend at hindi ako nagpapakita ng pagmamahal sa aking Pedobaptist brother? Yun yung argument ng mga restricted communion. Di ba? Aminin natin kahit tayo, di ba? Magtataka tayo. No? Napaka-godly nito. Hindi natin siya hayaang mag-Lord's Supper. Ang pananaw ng restricted communionists, hindi ko uunahin yung aking damdamin. Ang uunahin ko, mayroon bang positive command si Jesus sa New Testament, yung kanyang mga apostles. For Kinghorn, the view that all Christians should unite in the Lord's table is a fascinating theory. In other words, napaka-theoretical lang yan,
Hindi necessarily na yan ay biblical. Even Pedo Baptist, sabi niya, would not admit unbaptized people at the Lord's table in their understanding of baptism. Look at this, Pedo Baptist. At least pag ginamit mo yung terminology nila, hindi sila mag-a-allow ng mag-Lord's Supper ang isang unbaptized. Kailangan ibabaptize, may sprinkle at least sa kanilang pananaw. Pero sabi, ito yung argument ni William Kippen, bukod tanging ang mga Baptist ang, alam mo yun, nagko-compromise, sinisid natin yung ating doktrina. Akala ko ba ang pananaw mo na tamang baptism ay immersion? Hindi siya na-immerse. Hindi siya baptized. Bakit mo siya Lord Supper? Hindi, kasi godly siya. Again, ito yung sinasabi ng mga particular Baptist. Hindi tayo nagsasabi na ungodly sila, hindi natin sila nire-respeto, but the truth is, ang issue dito is that yung hindi interest lamang ng Christian unity. Kaya nga, sabi dito, it is a serious thing to patronize in the church a system which directly tends to set aside any of the commands of the Lord. Seryosong bagay, mga kapatid, no? Pag masyado nating pinalabnaw ang isang serious error sa local church. At ito yung fear ko with all these collaborations ng mga Pedo Baptist and Baptist, praise the Lord, no, sa mga T4G, TGC, mga gospel coalition at mga efforts, it's good. Pero nakikita mo minsan, humihina because of the popularity of at marami sila na mga theologians or lahat. But the truth is, according kay, sino ba yon? Si David Gay, ang Pedo Baptism is a great error. It is not a simple error. Napakalaking error nito. Ito ang, according sa mga scholars, ito yung pinagmulan ng mga pananaw na yung mga churches, makapasok ang mga unbelievers. Pedo Baptism. Di ba kaya nga sa Amerika, nagkaroon ng halfway covenant. Ang halfway covenant is that pananaw na lumaki yung anak ng believer. Paano yung lumaki yung anak ng believer? Halimbawa ako, may anak ako, babaptize siya. Pero itong taong ito, yung anak ko, hindi naman siya nag-profess ng pananampalataya. So hindi siya sumampalataya, lumaki siya, pero dahil member siya ng church, nandyan pa rin siya, tumanda na yan, let's say the age of 30, magkakaanak yan. Ngayon, ibabaptize ba yung kanyang anak? Hindi siya nag-profess ng pananampalataya. Hindi siya regenerate. Pero uma-attend lang siya. Ganyan ang maraming mga Pedo Baptist, mga reforms sa Amerika. So nangyari is, bumuo sila ng halfway covenant. Ang halfway covenant, ang doktrina ng Pedo Baptist is, binabaptize ang bata on behalf of the faith of the parent. Ang halfway covenant is, ibabaptize ang bata on behalf of the faith of the grandparent. And guess what? Ito yung sinasabi ni Pastor Noel, na maintaining marks ang baptism at ang mga sacraments. Ang maintaining marks, pag pinabayaan mo yan, nagpasok ka na nagpasok, hindi magiging false church bukas ang church mo, but over a period of time, magiging false church yan. And what happened, maraming mga Puritan churches sa Amerika, after 200 years, ang mga members nila, puro mga unregenerate. Pero they still bear the name Reformed. Kaya huwag kayong magtataka sa Amerika, may mga Reformed churches, pero may mga rainbow na yung color nila at nagpipreach na yung mga babae. Those churches, yun yung pinagmulan, pinasukan ng mga ganito. Now, I am not saying na lahat ng Reform ganon. Thankfully, may mga Reform na Pedo Baptist na pinipreach yung ganong strictness pagdating sa gospel at ganung bagay, but we cannot avoid the fact, historical yon. This is not hatred against them. Yan yung sinasabi ko, malaking error ito na hindi dapat na mabypass ng mga Baptist. And I fear sa communion, we are telling to everyone, we do not
downplay itong error na ito when we restrict our communion with them. For Baptists to admit pedo-Baptists in the communion in the interest of Christian unity is to sacrifice also their principles. At totoo ito. We are sacrificing our principles kapag ginagawa natin ang bagay na yan. So, merong nawawala din sa atin. Nagiging inconsistent tayo. Number 2, arguments on Romans 14 to 15. Again, ito yung argument ng open communion. Romans 14 to 15. What is Romans 14 to 15? Christian liberty. At tingnan yung argument nila. Romans 14 to 15. Toleration sa mga disagreements. And sabi ni Kinghorn, teka muna, ang Romans 14 to 15 is disagreements on things that are not yet settled. Ang Lord's Supper at ang baptism, they are explicit commands of the Lord. Kaya sabi niya, the ground on which Paul requires toleration or forbearance is inapplicable pagdating sa mixed communion. Huwag nating gamitin ng argument ng Christian liberty. Tingnan nyo gaano ka-inconsistent to. Akala ko ba regulative principle of worship tayo? Tingnan nyo, ang ganda na sabi ni Jim Renihan, no, nung nandito siya, nag-preach siya, he personally told me, di ko makalimutan sabi ni Dr. Renihan, pinosisyon ng mga Westminster divines yung issue ng Lord's liberty of conscience, yung Christian liberty, chapter 21, and sumunod nun is what? Sabbath keeping. Para ipakita na ang ma-exercise na Christian liberty pagdating sa worship is yung regulative principle of worship. Kasi pagdating sa regulative principle of worship, yung liberty mo, hindi ko mababiolate kasi ang susundin lang natin sa regulative principle of worship ay yung sinasabi ng New Testament. Hindi yung preference ng pastor, ng song leader. Hindi niya sinabi, pag sinabi ng pastor, gusto ko magkaroon ng special number. Paano ko makakasigurado si tito, kaya si tita, si brother, gusto niya yon? Sa regulative principle of worship, lahat tayo, hindi i-offend ang conscience ng isa't isa, na poprotektahan ng liberty natin kasi ang gagawin lang natin sa worship ay kung ano yung niregulate at sinabi ng New Testament. Kasi kung sasabihin natin, pwede naman mag-choir o kaya pwede naman mag-sing. O pwede kung sabihin, pwede rin namang sumayaw. Pwede kumain ng buhay na manok, mag-acrobat muna para mas maraming manood at mag-attend. Diba? So, nire-respeto nating lahat yon because of this. Kaya, yung issue na forbearance, toleration, inapplicable to dito. Very explicit, Romans 14 to 15, di ko kayang tanggapin na ang Romans 14 to 15 gagamitin sa issue ng Lord's Supper. Communion is a matter of obedience to the clear commands of Scripture. Now, let me drive this to a close. Ito yung conclusion ko. Well, of course, you can choose kung ano yung pananaw ninyo, kaya nga Christian liberty, di ba, na pe-persuade ko kayo, but at the end of the day, we will respect each other sa position na ito. The debate on strict communion and open communion always revolve around the following issues. Number 1, ang open communion, lagi siyang nag-emphasize on the duty to Christian unity and love and freedom. So, wag nating guluhin ng church, yung unity, magpakita tayong pagmamahal, masyadong ang sama ng tingin natin sa ganito, ganyan. Ang strict communion, paulit-ulit mula kay William Kiffin, hanggang kay Abraham Booth, hanggang kay Joseph Kinghorn, ang lagi nilang sinasabi is, New Testament positive command, prescription ito, regardless ng emotions at subjective perceptions, I would rather sumandal muna dito and let the chips fall where they may. It doesn't mean na ako ay mean. It doesn't mean I do not love these people. It doesn't mean na I do not honor si John Calvin o yung mga pedo-Baptists. We honor them. But we have to stick. The moment na tinanggap mo ang pagiging baptismo na ikaw ay immersion, mas consistent ito. And I think, sa akin, this is my conclusion, it is ever wiser to rely on the clear and positive commands of the New Testament and let everything follow from it. Di ba ganyan naman ang mga Baptist, kaya nga sila pinatalsik kaya sila rogue, sinabi nila. Kasi iyan sila Kung ano sasabihin ng Bible, Scripture, iyan, sasandal tayo dyan. At
kung ano man ang mangyari later on. Now, let's persuade each other. We do not say unbelievers sila na hindi totoo ang church nila. But we are just saying we just want to be consistent. We want to be consistent na ang mga maglo-Lord's table kailangan baptized. And we hope, respectfully, maunawaan yan kung meron man tayo na magiging visitor na Pedo Baptist. At totoo na to. Dati, naiiwasan natin. May nag-preach na dito na congregationalist, si Dr. Ian Densham. Pedo Baptist yun. Nung nag-preach siya dito, wala naman Lord's Supper nun. Pero ngayon, real na. Pag may dumating dito na Pedo Baptist, every week na tayo mag-Lord's Supper, makikita nyo na ewan ko, si Deacon Misha o Deacon John na yung patawirin ko doon, bahala na lampasan mo yung speaker natin. But of course, we will do our best na ipaliwanag. But again, that is my position. I just try to be persuasive as I can. But rest assured, I will respect yung mga pananaw na kung hindi ganito ang naging pananaw ng iba. Let's pray. Father, we thank you sa aming natutunan, and we pray as we leave this debate and issue, may you continue na bigyan kami ng challenge sa aming isip, sa aming mga pagsasarili na we can continue to debate on this, we can continue to contemplate and talk about these things as long as we remain respectful and at nagbibigay ng deference, lalo na sa position ng eldership. We believe that at least sa ganitong bagay ay malinaw kami, magandang bagay na ang church ay nagiging malinaw sa mga bagay-bagay kahit na minsan hindi pa ready ang iba na sumama dito. But we pray na patuloy namin ito na isipin as it is very clear ngayon na makikita na namin itong mga bagay na pwedeng makaapekto sa amin at sa fellowship, lalo na when we have Pedo Baptists in our congregation. Maraming salamat at we thank you for these things we ask in Jesus' name. Amen. Just quick questions. Sige po, si asawa po ni Ate Glo, Tita Glo. Good morning to everyone. For clarification lang, pag hindi ka ba-baptist, you are not a believer. Hindi po. Ang believer po ay yung tao na sumampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Whether Baptist, Presbyterian, or Anglican, or born again, ang nagliligtas po ay ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Ang sino man na nagsisi ng kanyang kasalanan at sumandal, pinagtiwalaan at yung gawa at persona ng Panginoong Hesus. Ang sabi ng Biblia, yun po yung maliligtas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Salamat po, Kuya, or Tito pala. Teka muna. Ayan, Tito Celsor. Tama? Ayan. Paulo M. Regarding sa application natin, pagka ba may pumunta dito na presby or iba, meron bang parang interview na gagawin na baka kasi may magsabi, dito ba bang pero galing po dati sa Baptist, na-baptize ako noon, na lumipat ako ng currently, involved yung presby. Consider ba natin yun na knowing na currently nasa Baptist na church, tapos sasabihin niya na baptized naman siya, Yes, I think so because ang issue naman natin hindi yung Pedo Baptist Church or Pedo Baptist members. Ang issue natin is unbaptized persons. So yun na laging argument ng mga particular Baptist. So kung siya ay baptized as believer noon at naging Pedo we can ask her na makasama natin siya. Yun lang naman 'di ba, consistency lang doon sa tinuturo natin.
Sige po, Kuya Tito Celsor. Is there a possible requirement for being a member of the Baptist? Lahat po, ng kahit ordinary clubs lang at kahit yung mga gang members lang, kailangan meron silang requirements, di ba? So, same's true with any religious organization and Baptists are no exception. At sa Baptist po may dalawang requirements. Una, ikaw ay tunay na sumampalataya sa Panginoon. You have professed faith at ikaw ay Kristiyano, ligtas. Ikalawa, ikaw ay naiintindihan mo yung pinapasok mo na magiging member ka ng local church. Kung paano mo naintindihan yung pagiging member po ng isang organization, club, na mayroong mga duties, naintindihan mo po na ikaw ay pumapasok sa isang local church na meron pong mga panuntunan, paano tayo magbe-behave, paano tayo mamumuhay. So, kung willing tayong mag-submit doon at naintindihan natin yung local church, pinaniniwala natin yung paniniwala na local church na ito ng Scripture alone, ikaw po ay magiging qualified para maging member upon the interview ng pastor, elders at ng mga ibang office bearers at final interview ng congregation. Thank you. For the last question. Okay lang po. For your point, view of your opinion, yung bang existing ng baptism is dahil ba sa pagbabaptize ni John the Baptist or there is other way around? Si John the Baptist po ay siya po yung forerunner ng Panginoong Yesus. So in other words, siya po ay galing sa Diyos. So we cannot reject yung baptism ni John the Baptist. Pinakita nga ni John the Baptist na yung baptism is really a sign of the membership sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, magpakita kayo ng show fruits of repentance. So therefore, we are not rejecting the baptism of John the Baptist. What we are doing is of course, yung progress ng revelation. Nung dumating si Christ at yung New Testament na isulat pa, mas naging malinaw yung baptism ni John the Baptist. Kaya pag nagbaptize tayo, we respect the baptism of John the Baptist, we accept it. But when we baptize in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So, yun po. Thank you din po, Tito Celsor. Honestly answering po, okay lang po. Sige po, maraming salamat. Meron pa? Last na lang. Sino? Wala. Si Tatay Peter, sorry. Kala ko si... Ito yung meeting installation natin kundi sa kabuuan ng inyong lectures sa Lord's Supper. Sa dinami-dami ng mga forerunners sa pagpapabago ng sistema ng Lord's Supper, buti hindi nila naisipang palitan yung supper. Because supper is referring to an evening meal. Pwede bang sabihin Sanctus nila? Meron pa nga lecture si Deacon John of February 19. Sabi niya yung mayayaman, bundat na, lasing na, bago yung mga may hirap na doon sa isang tabi. Then, alam naman natin sa communion, it's only a vision first, ilang patak lang ng wine. Why did they not change the term supper? Hindi naman tayo nag-represent Sanctus meal o kainan lang. Yeah po. Kaya ginagamit na rin po yung Lord's Table. At saka, mini-maintain po minsan yung nakasanayang salita, lalo na yung biblical word. At mayroon pong wisdom doon na nami-maintain natin yon at i-explain na lang natin sa kanila. Kasi yung mga yan ay mga time-tested na retain na sa mind ng mga tao. At magiging,
kapag masyado tayo nagiging novel na gusto natin palitan palagi, kaya nga ini-encourage, di ba, yung mga creeds, pumunta tayo doon because yung grammar at vocabulary ng church, nandun na, i-explain na lang. Kaya nga sabi ni Pastor Noel, that's the reason why you have pastors, so that these pastors will explain to you kung ano yung mga theological terminologies na ito para hindi na rin tayo mag-invento ng mga bago. Okay? Sige po, maraming salamat. Let's take a 15-minute break.